Pero sa tunay na buhay, hindi takot kundi hiya raw ang nararamdaman ni Maya nang unang dapuan ng sakit sa kuko. Nail psoriasis ang tawag sa kanyang karamdaman. November 2015, nang unti-unting napansin ni Maya ang pagbabago sa kanyang mga kuko. Ang dati kasing malinis at makinis, napalitan ng gaspang at unti-unting pangangapal. Mabaho yung amoy niya nung umpisa. Tapos parang merong nangangapal na skin doon sa pinag-alisan nung nails. May times na tinatago ko pa rin siya kasi nga minsan pag nagme-meeting kami, nafo-focus minsan yung attention ng mga nakasama ko sa daliri ko na minsan nakaka-open. Minsan nakapagod din magpaliwanag sa kanila kung ano ba talaga to. Ayon kay Pinoy MD resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, isa sa sanhi ng pagkakaroon ng nail psoriasis ay ang pagbaba ng immune system at stress. Hindi lang actually stress na emotional stress, it can also be dahil sa pag nagkasakit ang isang tao, bumabagsak ang immune system, nag-worsen din ang psoriasis. Sa kalagayan raw ng mga may nail psoriasis tulad ni Maya, ibig sa 21 days pa bago ang pagpapalit ng balat, 48 hours pa lang nagpapalit na ang mga ito. Kung kaya, may mga naiipon na dead skin sa ilalim ng kuko, dahilan para ito ay mga pal at umangat ang kuko. Yung ilalim ng ating nail plate ay balat din yan, no? So, napapabilis yung pagpalit ng balat sa nail bed kung kaya't kumakapal o humihiwalay yung mga kuko ng may patients na may psoriasis. Hindi nakakahawa ang nail psoriasis at katulad ng balat sa katawan, importante rin daw ito na mapangalagaan. Ang ilan sa tips ni Doc Jean ay ang paggamit ng mild liquid soap, pag-moisturize sa paligid at ilalim ng kuko, at ang panatilihing mataas ang resistensya. Of course, you have to take vitamins. Kasi most of the nail changes can actually occur, hindi lang nadidetect because of vitamin deficiency. Bilin din ni Dr. Jean sa panahong may napansin o may nakitang kakaiba sa kuko, agad ito ipakonsulta sa doktor. Maaari daw kasi na may kalakip pa itong mas malalang karamdaman. Ang ilan sa mga ito ay ang paninilaw ng kuko at ang tinatawag na spoon nails. So, ang yellow nails actually, or yung changes na, yung pagdidilaw ng ating kuko, usually caused yan by a fungal infection, no? Also, yung problema sa baga, no? Kagaya tinatawag na bronchitis. Also, pwede rin dahil sa sobrang paninigarilyo. And of course, pwede rin yan dahil sa psoriasis. Sa mga tinatawag na spoon nails na nakikita rin namin mga doktor, actually, ang tubo niya pataas, upwards, no? Or para siyang kutsara. Usually, nakikita ito sa iron deficiency anemia, heart disease, and thyroid problem. Katulad ni Maya, importanteng ipakonsulta agad ang bawat karamdaman upang hindi na ito lumala. Huwag nang sumabay sa Halloween mga kapuso, pangalagaan ang kalusugan at ang kuko huwag isnabin dahil katulad ng balat sa katawan, kailangan din nila ng tender loving care.